Hello mga mare, for today's video tara at samahan niyo akong magluto ng puto bongbong na hindi gumagamit ng bamboo steamer. Gumamit nga pala ako dyan ng rice flour at yung glutinous rice flour mga mare. Bali 2 cups ng glutinous at saka 1 cup naman ng rice flour. Bigla nga pumasok sa isip ko ang ganitong klase ng pagkain mga mare ko kaya naman napagawa na nga ako. Naglagay pala ako dyan mga mare ko ng food color na powder, half tablespoon ngayon. Naglagay din pala ako dyan mga mare ko ng 1/4 teaspoon ng asin. At ang unang tubig nga na nilagay ko dyan mga mare ko ay half cup. Nung napansin ko nga mga mare ko ay dry pa siya at talagang kulang na kulang pa yung tubig na ilinagay ko kaya naman nagdagdag pa ako dyan ng 1/4 cup na tubig. Pagkatapos nga ng mga mare ko ay hinalo-halo ko lang at napansin ko na kulang pa nga rin yung tubig na nilagay ko kaya naglagay ulit ako ng 1/4 cup. Kaya ang kabuoang sukat ng tubig na nailagay ko dyan mga mare ay 1 cup. At nung okay na nga yung dough mga mare ay itinabi ko muna tapos ganyan nga yung gagawin natin. Bali photo molder nga pala yung gagamitin natin dyan mismo mga mare at yan ay binutas-butasan ko lang ang ilalim. Nung pagkagadgad ko nga mga mare ko ay diniretso ko na dyan para nga hindi maging siksik yung ating mga puto bongbong para mabilis sila maluto. At ganyan nga ang naging itsura mga mare ko at nagpakulo na rin pala ako ng tubig dyan at nilagay ko na isa-isa yung ating mga puto bongbong. At sa sukat nga na ginawa natin mga mare ko ay nakagawa ako ng 14 pieces na puto bongbong. Large nga pala na molder mga mare yung gamit ko dyan. At after 15 minutes nga mga mare ko, ayan at luto na nga yung ating puto bongbong. Mabilis lang naman yan maluto dahil hindi nga siya siksik tapos may butas-butas din yung ating pinaglutuan. Tingnan nyo nga dyan mga mare ko, ganyan pa nga lang yan pero nakakatakam na at ang sarap sa mata. At nung medyo lumamig-lamig na nga ang mga yan mga mare ko ay pinagtatanggal ko na at nilagay ko na nga dyan sa pinggan na ating paglalagyan. Hindi nga ako nagpahid dyan ng kunting oil sa ating molder mga mare kaya siguro medyo dumidikit siya. Naglagay nga lang muna ako mga mare ko ng 6 na piraso dyan sa pinggan at nung matapos nga ay pinaglalagyan ko na dyan ng kinadgad na nyog ang bawat ibabaw. At pagkatapos nga ng nyug mga mare ko ay nagadgad naman ako ng keso dyan. Hindi pala ako naglagay ng star margarine dyan mga mare ko dahil wala nga akong nabili. Pero mas masarap pa to mga mare ko kung may star margarine at pagkatapos nga nun mga mare naglagay na ako ng condensed milk sa ibabaw. Hindi nga rin ako nakabili dyan mga mare ko ng muscovado sugar kaya okay na yan, matamis na din naman yung ating condensed milk. Para sa akin mga mare ko ay okay na to kahit wala yung mga yon. Pero syempre, mas masarap pa din kung kumpleto tong ating recipe ngayon. Kaso nga lang ay tinamad ang inyong kumaring lumabas, kaya ito na lang ang pagtsatsagaan natin. Pero mga mare, kahit ganito lang to, napakasarap nito. At ngayong darating na Kapaskuhan mga mare ko, ay pwede rin natin tong ipanghanda. At ayan na nga mga mare ko, tikiman time na. Tingnan nyo naman, nakakatakam, diba? At hanggang dito na nga lang tong aking video mga mare. Salamat sa panonood.